Minority Leader Alan Peter Cayetano ang dole na amyendahan ang Public Employment Service Office Act para sa improved job matching, labor market information, career guidance at job fairs para sa job seekers. Sa Senate Plenary Deliberations Proposed 2026 Budget ng Kagawaran, sinabi ng Senador na malaki na ang pinagbago ng job hiring practices at expectations ng employers sa modernong panahon. Kaya binigyang diin ni Cayetano ang pangangailangan na isama sa job readiness guidance ang digital behavior at online reputation ng aplikante. Iminungkahi rin niya na ang koordinasyon ng LGUs, employers at TESDA kaugnay ng inaasahang job opening sa susunod na 3 taon. Samantala, tiniyak ni Speaker Faustino Bojidy III na mananatiling nakaangkla sa tungkulin ang mga kongresista habang nagpapatuloy ang mga investigasyon na ang pananagutan ay bahagi ng tapat na paglilingkod sa bayan. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Binigyan din ni House Speaker Faustino Bojidy III na kahit may bagong kaso na inihain ng ICI at DPWH sa Ombudsman, mananatiling buo ang atensyon ng House sa tungkuling lehislatibo. Kanyang inihayag na handang makipagtulungan ang lahat ng miyembro ng Kamara, iniimbestigahan man o hindi, upang matiyak na maayos na may sasagawa ang mga proseso ng pananagutan. Kanyang binahagi na pinagtibay niya na manatiling nakasentro ang institusyon sa kapakanan ng publiko, kalakip ang pangako sa katapatan at integridad. Kanya ring pinahayag na mula nang maupo siya bilang speaker, malinaw ang direktiba ng Kamara na buong paggalang at pakikipagkooperasyon sa mandato ng ICI. Giit niya, hindi kailanman isasakripisyo ng mababang kapulungan ang paghahangad sa katotohanan, lalo na sa gitna ng mga aligasyon ng katiwalian. Giit pa niya bilang speaker na anumang investigasyon ay dapat magtulak tungo sa paglitaw ng buong katotohanan at hindi sa pagtatakip ng mga may sala. Dagdag pa niya na ang pananagutan ng mga lingkod bayan ay hindi dapat iwasan at dapat isulong upang mapanatili ang tiwala ng mga mamamayan sa mga institusyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tumindig naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima sa harap ng mga nagprotesta upang manawagan ng buong-buong pananagutan mula sa mga sangkot sa bilyon-bilyong kaso ng korupsyon, kabilang sa mga big fish at mastermind na anyay patuloy na nakakaiwas sa hustisya. Binatikos niya ang mabagal na pagbawi ng nakaw na yaman at ang umano'y pagtatago at pag-iwas ng ilang personalidad na nagpapanggap na naglalantad ng katotohanan ngunit hindi humaharap sa pananagutan. Nanawagan ang mambabata sa Kongreso at sa Malacanang na ipasa at suportahan ng ICAIC Law, isa batasang FOI, at itigil ang pag-antala sa mga reformang magpapatibay sa demokrasya at magwawakas sa impunity at political dynasty. Sa ibang balita, nanawagan si House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago kasama ang mga kababaihan ng agarang pananagutan sa mga kasong matagal nang nababalot ng korupsyon. Marihing binigyang diin ni Elago na paulit-ulit na inuulit ng bawat administrasyon ang parehong kwento ng katiwalian habang patuloy na walang napapanagot mula sa Pangulo hanggang Vice-Presidente. Nanawagan ng malalimang reforma sa bulok na sistemang nagbibigay proteksyon sa mga makapangyarihan kabilang ang pagwawakas sa political dynasty, pagpapalakas sa batayang sektor at pagtigil sa culture of impunity. Kaugnay na balita, hindi bababa sa 20,000 puwersa ng kapulisan at personel mula sa mga ahensya ng gobyerno ang nagsanib puwersa para sa maigting na pagpatrolya sa ikalawang yugto ng trilyon peso march nitong Sabado. Mas nahigitan nito ang bilang ng attendees sa kaganapan. Narito ang ulat.
Naging mapayapa ang ikalawang yugto ng trilyon peso march protest nitong Sabado na ginanap sa EDSA People Power Monument at Rizal Park. Hindi bababa sa 7,000 individual ang tinatayang bilang na dumalo sa kaganapan, mas mababa kaysa sa September 21 rally na umabot ng more than 100,000 attendees. Gayunpaman, taliwas sa nagdaang protesta, walang naitalang panggugulo o riot mula sa mga kalye na pinagdausan ng rally. Matatandaan na nasa higit 100 individual ang naaresto sa iba't ibang bahagi ng Maynila bunsod ng panggugulo sa unang yugto ng protesta. Kaya naman nagsilbi itong basihan para mas paigtingin pa ng kapulisan at ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Interior and Local Government at Metropolitan Manila Development Authority ang seguridad at kahandaan nito para mapanatiling maayos at ligtas ang pagdaraos ng protesta. Sa panig ng Philippine National Police, mas naging maayos ang koordinasyon mula sa command center hanggang kalsada at mas naging solido ang puwersa sa pag-alerto at pag-organisa. Mahigpit na tinutukan ng mga opisyal ang loob ng command center para sa real-time updates mula sa mga CCTV at ground units na nakakalat sa Metro Manila. Naging mabilis rin ang pag-aayos ng deployment ng kapulisan sa panguna ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Kasama ring nagmonitor si DILG Secretary John Vic Remulla na nagpatibay ng koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan at pulisya. Habang higit 2,000 personnel naman ang pinakalat ng MMDA para tumulong sa seguridad, traffic flow at post-event cleaning operations. Sa kabuuan, naging mahinaon at ligtas ang daloy ng programa kung saan ilang mga sikat na personalidad, religious at civic group ang nakibahagi sa panawagang mapanagot ang mga tiwali, partikular sa flood control project scandal. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Iba pang ulat, nagpatupad ng real-time monitoring ang Philippine National Police o PNP at Department of Interior and Local Government o DILG sa ginanap na November 30 rally kontra korupsyon. Masusing binantayan ng mga kapulisan at otoridad ang lahat ng mga nangyayari sa kasagsagan ng malawakang trillion peso march sa iba't ibang lugar sa bansa. Layunin ng isinagawang real-time monitoring ang panatilihing ligtas ang mga komunidad at protektahan ang karapatan ng bawat Pilipinong dumalo sa mapayapang kilos protesta. Samantala, nagpatupad ng reorganization ng mga opisyales si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa DPWH 1st District Engineering Office sa Bulacan. Tunghayan ang ulat mula kay Rayabel Medina. Nagsagawa ng reorganisasyon ng mga opisyales si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa DPWH 1st District Engineering Office o DEO sa Bulacan dahil sa umunoy pagkakasangkot ng distrito sa maanumalyang flood control scandal. Lahat ng posisyon ay binago mula sa Officer in Charge o OIC ng Human Resource and Administrative Section Chief, OIC ng 1st DEO sa Planning and Design Section, Construction Section at Quality Assurance Section. Isinama na rin ni Dizon ang pagbago ng opisyales sa OIC Budget Unit Head, gayon din ang Procurement Unit Head. Ito ay nangyari matapos magsampa ng kaso ng graft at malversation si Dizon sa tanggapan ng Ombudsman noong September 11 laban sa 20 opisyales at engineers sa DEO sa nasabing lugar. Matatandaang kabilang sa mga kaso na isinampa sa mga sangkot ay ang paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corruption Practices Act at Article 217 ng Revised Penal Code o Malversation of Public Funds. Sa isinagawang hakbang na ito, ayon kay Dizon, ito ay makakatulong upang mas maisaayos na wakasan ang pang-aabuso sa pondo ng pampublikong infrastruktura. Rayabel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Walang gutom kitchen ng DSWD, bukas para sa mga nais magboluntaryo. Dagdag benepisyo, handog sa mga atleta at coaches na lalahok sa SEA Games. Utang ng pamahalaan nitong October, bumaba ng 32%.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.